Humihingi ng sapat na panahon si Pangulong Bongbong Marcos na mapauwi si former Congressman Zaldico. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang ibinigay na update ng Pangulo tungkol kay Zaldico? Cheryl, we will bring Zaldico home. Iyan yung tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang video message ngayong umaga. Sabi ni PBBM, pananagutin daw at ibabalik sa bansa si Ko alinsunod sa batas. Kasabay nito, kinumpirma ng Pangulo na hawak pa rin ng Czech Republic authorities ang kustodiya ni Ko. Mayroon din siyang ibinabang direktiba para sa Department of Justice at sa Department of Foreign Affairs. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Cheryl, dinagdag nga ng Pangulo yung kanyang paalala na kailangan nga ng sapat na panahon dahil may sinusunod daw na mga legal na hakbang o proseso sa pagpapauwi nga sa dating mambabatas. Cheryl. Julie, kanina rin ay bumisita si PBBM sa implementasyon ng Service Contracting Program. Kumusta ito? Tama, Cheryl, kaninang umaga, personal na ininspeksyon ng Pangulo yung implementasyon ng Service Contracting Program dyan sa Cubao sa Quezon City. Sa ilalim nito, yung national government yung magbabayad sa mga PUV operators at drivers. May itinakdang bayad sa kada kilometrong takbo, depende kung bus, modern o traditional jeepney o UV yung unit na tumatakbo. Yung mga commuter naman na sasakay dyan, mabibigyan ng 40% discount para sa mga estudyante, PWD at senior citizens. 20% naman para sa regular passengers. Ang sabi ng Pangulo, malaking tulong pa rin yan at tuloy-tuloy pa nga yung ibinibigay na tulong para sa mga driver at sa mga commuter. Cheryl. Nitong weekend din, mismong si Pangulong Marcos yung nag-anunsyo ng big-time rollback sa langis. Magkano na raw ang magiging rollback? Cheryl, asahan nga raw yung malawakang rollback na ipatutupad ngayong linggo. Para sa diesel, 24.94 per liter ang mababawas. Ang gasolina, 3.41 per liter. Habang yung kerosene naman, 2 piso kada litro. Ang sabi ni PBBM, welcome relief daw yan para sa lahat. Pero lalong-lalo na daw sa mga driver at sa mga commuter na araw-araw ngang nagbabiyahe at kinakailangan nga gumastos sa kanilang transportasyon. Cheryl. Nauna nang sinuspindi ng Pangulo ang excise tax sa langis na malamang ay makakabawas sa pondo ng pamahalaan. Paano raw masisiguro na magtutuloy-tuloy ang ayuda? Yeah, Cheryl, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pamamahagi ng relief or ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development. Sa katunayan, kaninang umaga dapat nga dadaluhan ng Pangulo yung payout sa Quezon Memorial Circle. Doon naman special payout yon para sa mga TNVS drivers na nawala sa listahan o may maling spelling kaya hindi nakuha yung kanilang ayuda nung mga nagdaang payout. Kanina banggitin ko na rin, nasabi doon ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nabigyan din ng sapat na tulong yung pamilya ng motorcycle taxi rider na nasawi habang naghihintay sa payout o cash assistance kahapon. Ang sabi ni Gatchalian, mismong siya yung pumunta sa ospital na pinagdalhan dito. Hindi naman niya nasabi kung ano yung cause of death dahil hindi raw niya mismong nakausap yung doktor. Sa ngayon, tuloy daw sila sa pakikipag-ugnayan sa pamilya at naibigay na nga ng ahensya yung medical at burial assistance para sa kanila. Kasabay naman yan, Cheryl, ipinaliwanag din ni Gatchalian kung bakit nga ba mano-mano pa rin yung ginagawa nilang payout gayong may mga e-wallets naman yung mga TNVS driver. Kailangan daw kasi una na matiyak nila na totoong driver yung nasa listahan at nakarehistro talaga yung pangalan nila sa TNVS. Pero ngayon na mataas daw yung confidence nila doon sa listahan at na-verify na, gagamit na raw ng e-wallets ang DSWD sa pamamahagi ng tulong para sa mga TNVS riders sa mga susunod na rounds ng ayuda para sa kanila. Cheryl. Maraming salamat for the update. Mobile Journal, Julie Baiza.